bubuelo pa lang sana kami, aatakihin na ulit kami ng mga balita. Isa na sanang hakbang para sa pangarap na buhay abroad ng magkasama, na antala matapos sa mga ipinatupad na pagbabago ng Immigration Canada sa eligibility criteria para sa C-42 Work Permit o Spousal Open Work Permit. Kaya ang Pilipinong si Mary Chris Zapanza na mag-a-apply sana sa ilalim ng student pathway, binawi na lamang ang kanyang aplikasyon. Mutual decision na naming mag-asawa na i-withdraw muna yung application namin. Parang sabi namin baka hindi pa time 'to, sinubukan din naman namin. Martes nang i-anunsyo ng Immigration Canada na para na lamang sa mga asawa o partner ng estudyante na enrolled sa Masters, PhD o piling mga professional degree programs ang Spousal Open Work Permit. Hindi kasi ako puwede dun sa masters, kasi first of all undergrad ako. Kaya rin pala yung itong student pathway yung kinuha namin kasi puwede siya for undergrad, ganito ganyan, so may chance. Aminado si Zapanza na isa sa mga nakapagpaakit sa kanilang subukan ng student pathway. Ang dati nitong pulisiya na kwalipikadong magtrabaho full-time ang partner ng international student nang walang limitasyon sa programang kinukuha sa anumang designated learning institution sa bansa. Nung kinasal na kami, sabi ko, siyempre mas yung decision namin, yung decision ko para sa future namin dalawa, doon lang kami, pasok, the easiest way and the fastest way is student pathway. Karaniwang sitwasyon na sa mga international students ang paglipat sa Canada na kasama ang kanilang pamilya o partner na makakapagbigay ng dagdag income. Pero bukod sa dagdag na kikitain, nagiging paraan din para sa ilan ang pagtatrabaho ng kanilang mga asawa para makakuha ng mas malaking puntos o tsansa kapag mag-a-apply ng permanent residency. Itong kanilang partner ay maaaring makapag-accumulate ng work experience na malaking puntos din at sila mismo pwede maging kandidato sa pagiging permanent resident. Um, itong option na to ay nawala. Pero ayon sa isang international student, hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga Pilipinong nasa Pilipinas na interesado pa ring makapag-aral sa Canada sa kabila ng mga pagbabago sa programa. Kailangan lamang buo ang loob at may sapat na kaalaman sa International Student Program. There are universities in Canada who offer at least 10,000, as low as 10,000 tuition fee. Pinag-base ko siya sa current tuition fee ng international students in college diploma. It's similar, hindi nagkakalayo yung presyo. So kung ako ay meron ng college degree sa Philippines and I really want to pursue studying in a different country in Canada, I would definitely go for it if I have the means. Para kay Zapanza, nakapaglabas man ng malaking pera para sa dapat sanang aplikasyon. Maghihintay na lamang muna sila sa mga inaasahan pang pagbabago sa pulisiya ng IRCC at sa posibleng pathway para makarating sa bansa. Kung para sa'yo naman hindi mahirap, ibibigay yun sa'yo, pero siguro sa ngayon, hindi pa. Paula Saraza, Omni News, Toronto.